Ay po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome again po sa JLat Vlog. So for this episode po natin, andito po tayo ngayon sa bayan pa rin po ng Umingan, Pangasinan. At meron po yung ipapakita po sa inyo na property po dito na pwedeng residential at pwede rin po farming, farmhouse, o pwedeng gawing bakasyonan. Ayun po. At ito nga po ay marami po siyang puno ng kawayan. At ang sukat po ng property ay 5,434 square meter po. Torrents title po ito, TCT. Walang encumbrances, walang annotation. Malinis po ang kanyang likod. At ang issue lang po nito ay extrajudicial, pero settled naman na po dahil binigyan po nila ng SPA yung isang kapatid po nila. At yun nga po, may mga ID na rin po silang may pirma. At ito nga po, itong property nito ay corner lot. At ito nga po ay na-survey na rin po ito. Nalagyan na po namin ng mga muhon. At ang frontage po niya dito sa side na ito, sa kanyang corner lot po niya, ito po nasa mga 50, mahigit po nasa 55 meters po yata dito sa part na ito. Hanggang dito po siya. Andito po yung muhon po niya sa part po na ito. Ayan po. Andito po sa part na ito. Ang shape po ng property, ipa-flash ko po sa screen para makita niyo po. Pa-rectangle po siya na medyo patusok ganun. So dito po yung muhon po niya, natabunan lang po ng mga damo, pero andyan po yung muhon, diretso pong pagano'n yan diretso pong pagano'n, tapos gumanon po siya, tumusok doon. Tapos sa bandang baba po ay po, sa may barangay road po. Ito ay barangay road din po ito. Tapos barangay road din po, ito yung barangay road na papunta po sa, ito po yung barangay road na papunta po sa Balongaw na po, Balongaw, Pangasinan. At ito naman po yung barangay road na po yun, papunta naman po sa National Highway. Mga estimate ko siguro mga 2 to 3 kilometers po siguro ang estimate ko po ang layo po niya. At ang current T-Plex po siguro mga 15 minutes driving po siguro. Tapos sa town proper po ng Umingan, mga nasa 10 kilometers po siguro mahigit. At mas malapit po ito sa town proper po ng Balongaw, Pangasinan. Ayan, ito po ay meron po isang puno ng mangga at marami po siyang puno ng kawayan. Estimate ko siguro mga nasa 30 po na puno ito. Ayan. At ang kagandahan po nito, ongoing na po yung pagpapatayo po nila ng kuryente po dito. Ayan na po yung poste po ng kuryente. Itatayo na lang, tapos kakabit na lang po yung wire. At nakatutok na po. At ito nga po yung isang muhon naman po dito sa part. Ayan, papakita ko po sa inyo para na-survey na po talaga. Ayan po. Tapos ipapakita ko rin po yung muhon doon sa kabila. Legit na ito yung property. Na legit po talaga na ito yung property na ibinebenta po nila seller. At ayan nga po ay maano rin po yung titulo po niya. Title property po siya, Torrents title. Tapos ang presyo po ng property po pala ay 800k. Bali ito po ay na-i-vlog ko na po dati. Ang presyo po niya dati ay 900k. Yun nga po, price update po nasa 800k na lang po. At kagandahan po nun, all in na po hanggang sa transfer of title na po. Sa seller na po ang bahala po doon. Ayan. Tapos pwede po kayong ganito, pwede po yung magtayo ng mga, pwede kayong mag-alaga ng mga hayop po dito. Pwede na siguro ng baboy, kahit mga ilang heads lang, wag lang po yung pang industrial, mga poultry bawal po. Tsaka malit lang po kasi yung area dahil 5,000 na po siya mahigit. At pwede kayong mag-alaga kahit mga ilang heads lang, mga manok na mga pang free range ganun. Pwede rin po yung pwede kayong mag-alaga din po dito ng mga panabong na manok, or pwedeng investment, pwedeng retirement, sa mga pwedeng sa mga gusto mag for good na, mga OFW po na gusto na mag for good at may ipon naman na pang bili ng lupa, sa mga wala pang buong lupa, nangungupaan. Baka ito na po yung hinahanap nyo. 800k po, all in na po hanggang sa transfer of title. Sagot na po ni seller. Kami na po yung mga ahente, kami na po yung tutulong po sa inyo para may transfer po yung title sa pangalan po ng new owner. Ayan po. At ang kagandahan din po na ito, pag tag-ulan po, marami siyang labong dahil marami pong puno ng kawayan. Ayan, dito po sila kumukuha ng labong. Ayan. Ngayon po may mga may mga kasama ko, tumitingin po sila ng labong. Taglamig naman, tag-araw naman na, kaya ewan ko lang kung meron pa sila mahahanap. So hanggang dito po yung boundary po niya sa part na ito.
sa bakod po na yan. Andito po yung muhon po niya. Papakita ko po sa inyo para makita nyo po. Ayan po. So ito po yung muhon po niya. Dito part na to. Ayan. Ayan po yung muhon. Diretso po yan. Tapos gumanon. Dumiretso pong ganyan. Tapos gumanon po siya. Balit patusok po siya dito sa part na ito. Ayan. Ayan po si Boss Ronald. Kumukuha ng labong. Boss, meron ba? May labong? Meron pa rin? At ito po yung kanyang barangay rough road. At sooner, masisemento na rin po ito. Ayan, dahil dito po, papunta rin po ito sa isang barangay. Ayan po sa may paakyat po na semento na. Baka sakaling ituloy na lang po. At baka sakali po, kung mabili nyo ito, baka sa kabila po magbenta rin po sila. Ibenta po yung property dyan. Pwede kayo mag-expand. Kung sakasakali po. Ayan. At ang frontage po niya dito sa barangay road po na ito, nasa 100 plus po. Simula po dun sa muhon po na yon hanggang dun po sa muhon na tinuro ko po doon. Nasa mga 100 plus to eh. Nasa 130 daw. Nakalimutan ko eh. Basta nasa 100 plus to. 113. O, sige. Nasa ano to, nasa plano to eh. Basta mahigit 100. Yun na yun. So ito ba yung mga poste ng kuryente. Nakatumbang eh. Pero ano, nasimulan na po sa Banda Road na nagkukay po. Ayan. Sa Maynila, mga 3 oras po biyahe. Ayan po. Ang shape nyo, shape po ng property, medyo patusok po siya na square, ganun po, o rectangle. Ayan, at medyo pa slope po siya, konting slope lang, pero mas mataas po yung property kasi sa daan po. Yun naman po advantage po doon, hindi na po kailangan magtabon. At internet connection, malakas naman po yung data. Wala nga lang pong converge po dito, pero malakas naman po yung data. Ang estimate ko layo po niya sa converge po na poste, nasa mga 300 meters po siguro. Ayan. Sa mga naghahanap po ng ganitong property, baka ito na po yung nahanap nyo. Ayan, murang-mura na po ito, 800k all in na po hanggang transfer of title, pati po yung papadeclare po ng tax declaration sa new owner na makakabili po. Ayan. At ito nga po, meron na po certified true copy to. Nakuha nga lang po nung unang kliyente po namin yung kanyang certified true copy. At yung kanyang tax po nito nasa mga 26,000 unpaid po na amilyar po nila. Malit pa lang naman po. At settled na po yung kanyang extrajudicial dahil lahat po ng mga magkakapatid ay willing na pong ibenta at binigyan na nga po ng SPA yung isang kapatid po para hindi na daw po maabala yung ibang mga kapatid na pipirma kasi yung ibang mga kapatid po nasa Maynila na po sila. So yung isang kapatid na lang po ang pumunta dun sa mga ibang kapatid niya para papirmahin po sila. At may mga picture po sila din na pumipirma. Ayun po. Tsaka maganda po yung klase ng lupa. Pwede kayo magtanim ng ano po dito, mga gulay. At ano pa yung mga pwedeng tanim dito? Mga halaman, ayan. Tapos pag itong kawayan, pwedeng ano lang din siguro to. Sa mga naggumagawa ng mga kubo, baka pwedeng ibenta sa nila o palitan na lang ng kubo, tapos tamlan ulit ng ibang kawayan. Ayan. Maganda ng kawayan nyo. Maganda siyang gawing kubo talaga, tapos pwede rin pamposte ng bakod, kaso nga lang mga ilang taon na masisira naman na. Kaya mas maganda po ito pag nabili nyo. Opo, pati bakod na kung ano po. Kung gusto niyo pati bakod na po, sila na 1 milyon na pati bakod na. Oh sige, pati gate na yan. O pati gate na 1 milyon. Pwede naman. Kung gusto nila, pero gusto na. Optional. Kung gusto niyo pati bakod na pati gate, 1 milyon daw po. Pero kung ano lang, 800 po hanggang transfer of title po. Pero ibang kontrata na lang siguro yung bakod kung sakasakali. Pwede naman yung optional. Optional. Sa paglilinis, boss? Kahit na konda lang yan. Isang bulldozer lang yan. Ayan. Pati paglilinis na yun, kung gusto nila sa 800, sa 1 million. So 1 million pati bakod, linis, gate, tapos transfer of title, 1 million na. Oo. Sige. Ayan. Ayan po. Sa mga gusto pong bumili po nito. Ayan. So hanggang dito po muna. At kung may ibang katanungan po, ibang question po about sa property nito, tawag na lang po kayo sa akin.
At yung mga dokumento po nito, pwede ko naman pong isend po sa inyo, pati po yung mga title po, kasi meron naman po kayong kopya ng titulo at ibang mga dokumento po regarding po sa property na ito. Ayan, so hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.